Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Taranta na ngayon mga kababayan yung majority, yung Senate majority. Kung paano nila isa-sustain yung pagiging majority. Kasi si Bato de la Rosa mga kababayan, hindi na pwedeng lumitaw. Pag lumitaw siya, madideliver siya sa dahig. So right now mga kababayan, minus Bato de la Rosa, 12 na lang ang nasa Senate majority na present. So ibig sabihin, isa lang mga kababayan ang lumipat sa minority, mababaliktad agad, magiging 11 ngayon yung minority. Ayan yung new Senate minority. Si Bam Aquino, si Win Gatchalian, si Risa Ontiveros, si JB Ercito, na bumotong independent dati, ngayon, inalign niya yung sarili niya sa minority. Si Ping Lacson, si Lito Lapid, si Kiko Pangilinan, si Tito Sen, si Erwin Tulfo, si Rafi Tulfo, tapos si Mig Zubiri, na independent din ito, biglang nag-align sa minority. 13 yung majority, minus Bato, di 12. Isa lang ang bumaliktad, kuha na ng Senate minority, balik sila sa majority. Kaya ngayon po, taranta yung majority kung paano isa-sustain. Kaya sige po ang propaganda ni Amy Marcos. Ayan, sige ang propaganda ni Amy Marcos. Sabi niya, mga kababayan dito, inalok ng insentibo at tinakot na kakasuhan kung hindi kakalas. Senator Amy Marcos claimed that some senators were allegedly offered incentives to leave the Senate majority bloc and warned of possible legal cases if they refuse to support a leadership takeover in the chamber. Marcos said several members of the 13-strong majority bloc were reportedly contacted and offered inducements, while those who declined were allegedly threatened with lawsuits. She cited the recent recommendation of the DOJ to file charges against Senator Jinggoy Estrada in others over alleged kickbacks in flood control projects, saying it may signal possible cases against other majority senators who refuse to switch sides. Dati na bang sabit si Jinggoy kahit hindi pa kayo nagbutuhan? Natataranta lang kayo, Amy. Hindi nga lang si Jinggoy ang may matagal ng kaso, pati si Joel Villanueva. May mga recommendations na talaga. Dumating lang ngayong panahon na to, at saka si Chis Escudero. Kaya si Chis Escudero tahimik. Kasi siguro, tinitimbang kung makikipaglaban pa ba, ilalaban pa ba niya si Sara Duterte na gabundok yung ebidensya laban sa kanya, o ang ipaglalaban niya na lang yung sarili niya, iligtas niya. Dati na po, may impeachment, walang impeachment, yung flood control anomalies na kinasangkutan ni Jinggoy, ni Joel Villanueva, ni Chis Escudero, tuloy yun. Kasi hindi man pwedeng i-bargain yun, mga kababayan. Pero kung halimbawa talagang tama ka din, malamang ang negosasyon galing mismo sa mga majority senators tulad ni Jinggoy, ni Joel Villanueva at ni Chis Escudero. Pero hindi ino-offer ng administrasyon, kundi baka sila, binabaliktad lang ninyo. Baka sila nag-offer na babaliktad na kami niya, pero iatras na yung kaso. Di ba? Baka binabaliktad mo, Senator Amy Marcos, para lang siraan. Tuloy-tuloy ang paninira mo sa administrasyon para isuporta si Sara. Pero tingin ko, pag bumulwak na yung mga ebidensya, baka pati kayo po bumaliktad na rin. Tama? Nilaglag nga ninyo si BBM, kapatid ninyo si Sara, pag hindi ninyo kaano-ano. Nagbanta pa na hukayin yung bangkay ng tatay mo at saka ihulog sa West Philippine Sea.
Ikaw niya talaga, Miss. Iyon man talaga yung sinabi ni Sara. Sige propaganda ni Jaime Marcos para siraan yung administrasyon na may negosasyon. May mga pagbabanta, iniipit ng kaso para bumaliktad. Sumama sa minority. At i-convict si Sara Duterte. Si Sara Duterte, makukonvict siya based sa ebidensya. At pag nakita ng mga senador, kahit yung mga kasama mo dyan na minority senators o majority senators na damage damage commodity na po si Sara. Ano pa matsasakluluan mo? Di kasama ka sa na damage commodity. Sinking boat, mga kababayan, yung Duterte brand. Because of this, napakalakas na mga ebidensya na ilalatag ng prosecution. O ngayon, pag-usapan natin si Chis Escudero na tahimik ngayon. So ang tanong natin, bakit hindi pa inuusig si Chis Escudero? Bakit yung nabanggit lang ng DOJ, si Jinggoy, plunder? O ito yung latest, nag-react na pala si Jinggoy. Jinggoy Estrada says he finds DOJ's recommendation against him baffling and unjust, citing a Senate office certification that he has no record of any insertions into the 2025 national budget. Malakas din yung ebidensya, yung mga testimonies laban sa iyo. Kaya yun ang recommendation ng DOJ. Tama? Ngayon, para siguro gumaan yung kaso mo, sumama ka na sa minority. Para maging majority, yung minority. Yun ang signal niya. In part, tama si Amy. Sa kaka-defend ninyo kay matanggal si Sara o kayo ang kalaboso? Babalik ka doon pag hindi ka nakipag-negotiate. Susunod si Joel Villanueva pagkatapos kasi kahit i-convict ninyo, i-convict, i-acquit ninyo, tuloy ang kaso sa plunder, sa flood control, flood control scandal. Kasi malakas yung ebidensya. Kung malakas yung ebidensya kay Sara, malakas din yung ebidensya laban sa inyo. Pero itong pagalaw ng DOJ, may kahulugan yan. O, di ba? Hindi po pwedeng maglaro kayo at kayo lang ang maglalaro. Siyempre, marunong ding maglaro yung Sino niya, Mr. Maravillas? Alangan man, kayo lang yung maglalaro sa politika. Di ba? O ngayon, ang sabi dito sa latest mga kababayan, si Chis daw ang dahilan kung bakit hindi mapatalsik si Cayetano. Escudero allegedly biggest obstacle to oust Cayetano, sabi sa Politico Reports. Senator Francis Chis Escudero has reportedly emerged as the biggest obstacle in efforts to remove Senate President Alan Peter Cayetano after allegedly insisting he be reinstated as Senate Chief in exchange for supporting another leadership change. A political source claimed the minority bloc was considering Senator Sherwin Gatchalian as a possible replacement for Cayetano, but negotiations supposedly stalled after Escudero and allied senators refused to back the plan unless he returned as Senate President. Kabayan, makaulugan yung sabi ng ating Pangulong Bongbong ng hinga ng reaksyon tungkol sa kudita dyan sa Senado. Ang sabi ng ating Pangulo, kung you know how to read between the lines, alam ko, matalino ka abogado, senador. Ang sabi ng ating Pangulo, let's wait and see.
Pag ano ang mangyari dyan sa ginawang kudita ni Alan Peter Cayetano, ang makaulugang statement ng ating Pangulo, let's wait and see. Ganon kalalim yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan na lang natin na niya. Makakanan ninyo yan. Mararamdaman na ninyo yan sa susunod na mga araw habang papalapit yung trial. Ngayon, balikan natin yung tanong kay Chis Escudero sa case ni Chis Escudero, mga kababayan. Bakit hindi pa ito inuusig si Chis? Sa gitna ng 142 billion pesos na insertions controversy. So habang sunod-sunod, mga kababayan, yung lumalabas na aligasyon kaugnay ng mga anomalya sa 2025 national budget, flood control insertions, contractor kickbacks, multi-billion controversy, lalo ngayon lumalakas yung tanong ng publiko, bakit niya parang mabagal yung galaw laban kay Chis Escudero? May cash trail, mga kababayan, na malinaw. Mismo sa payag ni Ombudsman Boying Rimulya, may mga witness testimonies, may conspiracy indicators, may mga kickback allegations, at may legal basis na malinaw sa plunder allegations. Bakit mabagal? Pero sa mga ordinaryong Pilipino, mabilis ang galaw. Mabilis maaresto sa mga maliliit na kaso lamang. Remember, mga kababayan, binanggit noon ni Rimulya na may conspiracy daw to commit plunder kaugnay ng mga inimbestigang proyekto. Kaya maraming nagtatanong, ano na? Yun naman pala. Last month, mga kababayan, nag-ay ng request para sa precautionary hold departure order or PHDO laban kay Chis at saka yung na kaibigan niya na si Minard Ngo, negosyante. Ngayon, parang nawala na lang yung kwento. Bakit walang follow through, mga kababayan? Ano na nangyari doon? Nasaan yung suspension, preventive action, freeze order, formal escalation? Parang wala na. Bakit biglang bumagal yung momentum, mga kababayan, ng kaso? Ano pa yung hinihintay? Malinaw naman po yung pagkasabit ni Chis Escudero sa BICAM insertions. Kung paano nakalusot yung bilyon-bilyon, mga kababayan, na pondo, 142 billion, na nagamit sa flood control projects, sa district-specific allocations sa kanyang lugar sa Sorsogon, at distrito ng kanyang mga kalyadong senador, infrastructure allocations, at yung mga testimonies ng kickback base sa testimony ni Yusek Bernardo. So parang natutulog na lang, mga kababayan. Mabigat yung testimony ni Yusek Bernardo, yung kickback daw, 20%. May 160 million cash delivery na ginawa, mga kababayan, kay Maynard Ngo para daw kay Chis Escudero yun. So ang malaking problema ngayon, mga kababayan, ni Chis Escudero, hindi lamang legal issue, kundi credibility collapse. Kaya tahimik. Bilang senador, inaasahan ng publiko na siya, mga kababayan, yung simbolo ng transparency, accountability, at saka fiscal integrity. Ngunit sa dami ng kontrobersya na inuugnay po sa 2025 GAA, unti-unti pong nasira yung imaheng yon. Habang tumatagal na walang malinaw na paglilinis ng pangalan o kaya legal resolution po, siyempre, mas lalong lumalalim yung duda ng publiko. At habang nagiging tahimik ang ilang mga institusyon, mas lalong lumalakas yung paniwala ngayon na may mga makapangyarihang personalidad na tila baga untouchable. So bakit, mga kababayan, dapat na mapanagot si Chis Escudero forthwith? Kasi nga po, bilang dating Senate President noon, hindi siya ordinaryong senador lamang. Siya yung isa sa may pinakamalaking control
at impluwensya po sa national budget, sa budget process. So kapag may anomalya ng bilyon-bilyong insertions, hindi po pwedeng magtago na lang sa likod ng mga technicalities o kaya procedural excuses. Ang publiko po naghahanap ng transparency, accountability at siyempre malinaw na paliwanag. Ngunit habang tumatagal, wala pong direktang sagot. Siyempre, mas lumalakas yung paniwala na may tinatago talaga. At habang tila mabagal yung ombudsman, lalong lumalalim din yung public suspicion na may political shielding na nangyayari. So ang usapin dito mga kababayan ay hindi lamang tungkol kay Chis Escudero. Ang tunay na issue, may patas pa bang hustisya dito sa Pilipinas? Dahil po, kung may ebidensya po laban sa isang ordinaryong Pilipino o sa ibang mga personalidad na idinadawit lang ng walang sapat na ebidensya, mabilis ang aksyon. Pero kapag mataas na tao tulad ni Chis Escudero, tila napakabagal mga kababayan yung sistema. So mahirap mga kababayan na isipin ng ating mga mamamayan na kapag mahirap, mabilis yung kaso. Kapag makapangyarihan, mabagal yung hustisya. At yan mga kababayan yung pinakamapanganib na korupsyon sa lahat.